Yung magiging maayos na progreso mo sa buhay ngayong paparating na taon, alam mo ba na hindi natin sure yun kung papano, kung kailan, at ano-ano yung mga kailangan mong gawin para ma-accomplish mo yun? Hindi tayo sigurado doon. Pero yung pagpalpak mo or di kaya ngayong paparating na taon, wala na namang mangyayaring kakaiba sa personal mong pag-unlad, may mga signs para malaman mo na mag-aaksaya ka na naman ng taon. At isa sa mga sign na mag-aaksaya ka na naman ng isang taon at wala na namang mangyayaring maganda sa progreso mo, mapa-pera man yan or mindset. Isa sa mga sign ay yung pag may nasisisi at nasisisi ka lagi. Sa kada may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, lagi kang may nasisisi. Lagi kang may nakikitang dahilan kung bakit hindi mo na-accomplish ang isang bagay. Hanggat meron kang nasisising ibang tao or ibang bagay or ibang pangyayari, bukod sa sarili mo, magkakaksaya ka na naman ng taon. Sa pagkakaroon mo ng masisisi sa mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo, doon pa lang pinapakita mo na hindi ka pa handa na tanggapin na ikaw mismo ang may full control sa buhay mo. Hindi ka makakapag-full take action sa isang bagay or sa isang particular na goal mo sa buhay kung ikaw mismo sa sarili mo, inaamin mo na hindi ikaw yung may control sa buhay mo. Diba? Hindi ikaw yung may control sa buhay mo. Kasi may nasisisi ka eh. Diba? Ayaw mong tanggapin sa sarili mo na ikaw, personal, ikaw ang masusunod sa buhay mo. Diba? Pag hindi mo nagawa yung ganito, kasi si ano, ganto ganyan eh. Kasi si ganto ganyan eh. Kasi ganto yung ganyan ginawa niya, kaya ganto ako eh. Kalokohan mo yun. Na paano mare-resolve ang isang bagay sa buhay mo kung hindi mo inaamin yun? Diba? Na nag-i-exist yung problema na yun. Diba? Like for example, sa pagiging pangit na lalaki. Pag isa kang pangit na lalaki, pero bukang bibig mo na, hindi, okay lang naman ako eh. Hindi naman ako pangit. Hindi rin ako gwapo. Sakto lang ako. Tsaka hindi ko naman kailangan maging gwapo para ganito, ganyan. Ang dami mong sinabi. Diba? Ang dami mong sinabi. Tapos sinabi mo yun, matapos kang ma-okray, ma-reject, or ma-discriminate ng dahil sa pagmumukha mo. Hindi, okay lang ako. At least marangal akong tao. Ganito, ganyan. Ang dami mong sinasabi. Diba? Paano mo mare-resolve yun? Hindi mare-resolve yun, diba? Pero pag tinanggap mong pangit ka, diba? Alam mo, pangit ka. Di yung appearance, i-disregard mo na yun. Mas makakapag-focus ka na sa ibang bagay. Like for example, sa pagpapalupit. Like for example, pagandahin mo yung katawan mo. Like for example, talasan mo yung utak mo. Galingan mo sa vocabulary. Galingan mo magsalita. Diba? Maging vlogger ka. Magsabi ka ng mga real talks. Hindi, diba? Once aminin mo sa sarili mo na may problema, tsaka mo lang mare-resolve yun. Like for example, sa pagpapapera. Pag bukang bibig mo, kunyari ngayong taon ha, bukang bibig mo na okay ka naman sa sinasahod mo, masaya ka naman sa sinasahod mo, 'di ba? Sumasakto naman yung sinasahod mo. Hindi ka makakaisip ng mga pamamaraan nun para dagdagan yung income mo. Tapos magtataka ka bakit yung ibang kabatch mo nakabili na ng sasakyan nila, 'di ba? Nakapagpatayo na ng bahay nila, 'di ba? Nabibili na yung ganito, nakakapag-travel na sa ganito ganyan, 'di ba? Tapos malalaman mo, napakarami nilang side hustle. Bakit? Kasi aminado sila sa sarili nila na kung ano yung pinepera nila ngayon, kulang para dun sa ine-aim nilang buhay, 'di ba? Kailangan mo munang tanggapin na mahirap ka, kailangan mo munang tanggapin na kulang-kulang yung perang meron ka, 'di ba? Para makapag-isip ka ng mga ways paano mo dadagdagan yung income mo, di ba? Pero kung bukang bibig mo na, di, okay naman yung sinasahod ko. Nakakapag-abot naman ako sa pamilya. Hindi naman ako nasi-short, hindi naman ako kulang. Di, makakaisip ng mga ways. Wala yung apoy, wala yung eagerness sa'yo na magdagdag ng pagkakakitaan. Kasi bukang bibig mo sa sarili mo eh. Yung utak mo, naririnig yung bibig mo na, bukang bibig mo na, okay ka naman sa pera mo, okay ka naman sa sinasahod mo, masaya ka naman, kesyo, masaya ka naman dyan sa kinikita mo, kontento ka naman, di ba? Pero mamayang gabi, magpe-pray ka, Lord, sana naman pumabor na sa akin, sana naman 2025 pumabor na sa akin, sana naman pumabor na sa akin tong paparating na taon. Araw-araw pabor sa'yo, di ba? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw pabor yung Diyos sa'yo. Ang nagmamatter lang kung paano mo tinitignan yung mga nangyayari sa araw-araw. Kasi kung negative ka mag-isip, kahit anong mangyari sa yung maganda, negative mo siya makikita. Like for example, pinanganak kang mayaman. Like for example lang to, pinanganak kang mayaman. Dahil mong pera.
Ang dami mong pera. Pero, wala yung mga magulang mo sa bahay. Ang lungkot. Ang lungkot naman ito. Binigay mo nga sa akin yung pera, Lord. Ang lungkot naman. Ang lungkot naman. Diba? Dami mo ng pera nun, ha? Pero bukang bibig mo pa rin. Ang lungkot naman. Wala yung mga magulang ko. Diba? Once nag-focus ka kasi sa negative yung makikita mo. Diba? Pero subukan mong tignan. Subukan mong magbilang. Ano-ano yung magagandang nangyari sa'yo na pumabor sa'yo. Putya, hindi ka matatapos kakabilang. Bigyan kita example. Gumising ako kanina. Nagising ako. Diba? Try mong mag-google ngayon. Ilan ang hindi nagising ngayong araw? Ilan ang na-delete ngayong araw? Ilan yung hindi na nagising? Yung bigla na lang namatay. Hindi na nagising ngayong araw. Try mo mag-google ngayon. Ilan yung nategi ngayong araw? Diba? Ikaw nagising ka. Ako nagising ako. That's one. Pangalawa, maliligo ako, may tubig. Na may tubig, oh. Ang dami sa kamay nilaan lang. Walang malinis na source ng tubig, eh. Marami tayong mga kababayan doon, putya. Makikita mo, hindi na nakakaligo ng ilang araw. Kasi wala silang CR na maayos, eh. Wala silang supply ng tubig na maayos, eh. Pero ikaw meron. Ako meron. That's two. Diba? Paggising mo, nakaligo ka, mag-aalmusal ka. Tsaka may almusal ka. Diba? May almusal ka. Yung iba walang almusal. Pero ikaw meron. At ito malupit. Nakapili ka pa ano nga almusalin mo kaninang umaga. Ano kaya nga almusalin ko? That's 3. Linggo ngayon, nagsimba ka. Tama, may oras ka pang magsimba. Yung iba, marami sa atin, walang oras makapagsimba. Makapagpasalamat sa Diyos ng physical. Bakit? Kasi kailangan nilang pumasok sa trabaho. Diba? Ikaw, kahit papano, may oras ka pang magsimba. Pagkatapos magsimba, kumain ka sa Jollibee. Kumain ka sa McDo. May pang Jollibee ka pa. May pang McDo ka pa. Sa Antipolo, tsaka sa Tondo ba yun? Ang kinakain nila doon, pagpag. Ano yung pagpag? Yung tira-tira mo sa Jollibee tsaka sa McDo kanina. That's 5. Di ba? Ano pa? May sapatos ka. May cellphone ka. Pinapanood mo to ngayon eh. Di may data ka. That's 8. Di ba? Di ba? Nag-iisip ka ngayon anong kakainin mo. That's 9. Oh, tiyan dami. Di ba? Sobrang daming kailangan ipagpasalamat. Diba? Kung titignan mo yung positibo. Di ba? Kung titignan mo yung mga positibo, masyado nang madami. Masyado ka nang pinagpala ng Panginoon eh. Diba? Pero walang masama mag-aim ng mas higher pa. Like for example, binigyan ka ng trabaho ngayon binigyan ka ng trabaho na sumasahod na maipoprovide lahat ng kailangan mo. Hindi ka magugutom. Diba? Pero yung mag-aim ka ng mas higher pa na pera, walang masama doon. Ang tanong, kaya mo ba? Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo bang tumesting ng iba't ibang mga bagay para lang madagdagan yung pinagkakaperahan mo? Diba? Kasi yun lang naman yung madalas na meron tayo eh. Hiya. Diba? Nahihiya ka. Naiya kang mag-start ng ganito, naiya kang mag-start ng ganyan. Kasi baka pagtawanan ka eh. Di ba? Baka pagtawanan ka. Sabihin, trying hard ka masyado. Feeling negosyante. Feeling ganito ganyan. Di ba? Doon ka nahihiya. Dahil gusto mong maging belong dun sa pinagsasabi nila para di ka mapahiya nga. Okay naman ako sa sinasahod ko, par. Okay naman ako. Sumasapat naman. Di ba? Eh kung mag-out of town ako mamaya. Di ba? Comment mo, sana all. Sana all. Magdadasal ka uli mamayang gabi. Lord, this coming year, sana ako naman. Anong sana ikaw naman? Laging ikaw naman. Diba? Kahit gano'n tayo kadami, laging hindi nawala yung focus sa atin ng Diyos. Diba? Ang nagmamatter lang, yung utak kung paano tayo mag-isip. Kung paano natin i-take yung mga bagay-bagay. Kaya nga tayo binigyan ng tigitigisang utak eh. Malaya tayong mag-decide ano yung gagawin natin sa buhay natin. Pare-pares tayo may 24 hours. Don't tell me 23 hours lang sa'yo, yung isang araw mo. Sa amin, 24 hours eh. Diba? Sa sana all ka. Eh kami, like, bigyan natin example. Corporate din ako galing eh. 8 to 5. Empleyado din ako galing. Diba? Pero ang ginawa ko, sumundot-sundot ako eh. Sumundot-sundot ako ng vlogging. Diba? Alam na makatrabaho ko yan. Pucha, mukhang ogag dun. Vlog-vlog ako. Mukha talagang tanga. Pagtatawanan ka talaga, mga ogag eh. Trying hard eh. Pero yung kagustuhan kong tumesting ng ibang bagay, ayun yung naging dahilan. Di ba? Para ma-acquire ko yung mas ini-aim ko pa na comfort sa buhay. Di ba? Pwedeng komportable ka na. Komportable ka na talaga. May bubong yung tinitiran mo. May kuryente. May malinis na source ng tubig. Di ba? Naka-aircon ka na nga. May wifi pa eh. Yung sinasabi ko lang na mas higher pa ng comfort ng buhay, yung tipong pwede akong mag-out of town anytime.
Di ba? Hindi na ako magko-commute, hindi na ako mag-grab kasi may sarili akong sasakyan. Pwede na ako mamili ng mga bagay, ng mga gamit nang hindi ako tumitingin sa presyo. Pwede ko nang kainin nang hindi ko tinitignan yung presyo. Puro nandito na lang ako tingin sa sa side na to. Hindi ko kailangan tignan tong side na to, yung presyo. Oy, okay to, gusto ko to. Diba? At lahat ng nangyayari sa akin, diba? I take full control, I take full responsibility, diba? I take full accountability sa kung anong nangyayari sa akin. Choice ko to. Kung ano man yung consequences ng choices ko, ako yun. Maganda yung kalabasan, good job sa akin. Thank you Lord sa guidance, thank you Lord sa wisdom. Thank you Lord sa sapat na tapang para mag-testing ng mga bagong bagay. Pag hindi maganda yung naging outcome ng choices ko, kasalanan ko yun. Iisipin ko ngayon, ano yung pwede kong matutunan dun sa hindi magandang nangyari na yun na ginawa ko. Diba? I take full control. Wala akong ibang pwedeng sisihin. Diba? Wala akong ibang pwedeng sisihin kundi sarili ko. Maganda yung kahinatnan ng buhay ko dahil tinapangan ko yun. Choice ko yun. Hindi maganda yung kinahinatnan matapos kong gawin tong gantong bagay. Kasalanan ko rin yun. Diba? Hindi ka pwedeng manisi ng ibang bagay or ng ibang tao pag may hindi magandang nangyari sa'yo. At yun yung numero unong sign kung magpaprogress ka ba sa buhay. At pag sinabi natin magpaprogress sa buhay, hindi yan agad usapang pera. Yun dun pa lang sa, sa healthy mindset eh. Di ba? Paano ka magpaprogress? Paano ka magkakaroon? Paano ma-attain yung healthy mindset? Kung sakada may hindi magandang nangyayari, once pumik ka ng desisyon sa buhay, naninisi ka, naghahanap ka ng masisisi, ang toxic nun. Ang toxic nun. May mga bagay ka na ginawa na may hindi magandang outcome, tas maghahanap ka ng masisisi. Pucha, tinutukan ka ba ng jungle bolo para gawin mo yon? Hindi. Doon pa lang mukha ka ng ogag. Hindi ka tinutukan ng jungle bolo para gawin mo tong gantong bagay, para i-go mo tong gantong bagay, para i-try mo tong gantong bagay. Diba? Masasabi nating kusa mo siyang ginawa. Naka-impluwensya man sila. Diba? Pero ikaw pa rin yung huling halakhak kung gagawin mo ba yun. Nagigets mo ba yung punto ko? Ang gusto kong sabihin sa'yo, kung gusto mong mag-progress, diba? Usapang progress muna tayo. Hindi yung usapang successful type shit. Kasi ako mismo, hindi ko kino-consider sarili kong successful. Pero masasabi ko na nagpa-progress yung version na ato ngayon compare sa version na ato nung 2022, nung 2021, nung 2020. Nagpa-progress ako. Diba ngayon, paano ka magpa-progress? Umpisahan mo dun sa take full control. Take full responsibility. Akuin mo lahat ng consequences, lahat ng magandang kakahinatnan. Akuin mo lahat once nag-take ka ng some decision. Diba? Nag-try ka ng bagay na ikaw mismo yung gumawa nang hindi ka naman tinutukan ng jungle bolo para gawin mo tong ganto, para i-go mo tong ganyan, para subukan mo tong ganto, para subukan mo yung ganyan. Diba? Take full control. Huwag kang masisi. Kasi kung masisi ka, wala. Sa kada palpak na mangyayari sa buhay mo, imbis na matuto ka doon, tapos gamitin mo yon para lumupit ka pa. Pero dahil naganap ka ng masisisi, hindi ka nag-grow, hindi ka lumupit. Magagawa mo lang ng magagawa uli yung mistake na yon, tapos maghahanap ka lang ulit ng masisisi. Diba? Nangyari sa akin yun. Nangyari sa akin yun. Bilang isang content creator sa internet, ang ina-aim namin dito, yung pinaka last frontier, itong YouTube, maging YouTuber. For the past 3 years na sumasahod at nangungulit ako sa Facebook, wala akong ibang ginawa kundi gusto kong maging YouTuber, ganito ganyan, gusto kong maging YouTuber. Pero alam mo ginagawa ko noon? Di pa ako pag may mga nakakausap ako na, ba't di ka pa nag-YouTube? Alam mo sinasabi ko? Wala pa siya mahanap na editor ganito ganyan kasi. Ang dami kong pinagsasabi, di ba? Pero ang dahilan lang talaga, bakit hindi ako nag-YouTube? Kasi ayaw kong mag-YouTube pa. Di ba? Wak pa ako para i-go yung YouTube. Di ba? Hindi siya, kasi wala akong editor eh. Kasi ganito ganyan eh. Hindi, ito YouTube oh. Tama mo, 8 days ago, inumpisahan ko. Pang 9th day ko to. Di ako pumapalya. Di ba? Hindi na ako naghanap ng rason. Ginawa ko na ng ginawa. Gusto ko mag-YouTube. Gusto maging YouTuber eh. Kasi kumbaga sa experience ko sa Facebook, okay na ako. Diba? Blessed na to have this kind of resources na magiging crib ko para sa aking YouTube journey. Diba? Ang kailangan ko na lang gawin, take full control, take full responsibility. Mag-YouTube ako. This December, hanggang tuloy-tuloy na to, mag-YouTube ako. Gagawa ako ng video, mag-YouTube ako. Diba? Wala akong editor eh.
Mag-YouTube ako. Eh, kasi wala akong ganito ganyan eh. Mag-YouTube ako. Gagawin ko. Pag hindi ako naging YouTuber, pag hindi ako nagkaroon ng silver play button by next year, or kahit bago matapos tong taon, kasalanan ko yun. Hindi keso, wala akong makitang editor eh. Wala akong ma-hire na editor eh. Hindi ako nakapag-upload sa YouTube kasi hindi ako nag-upload sa YouTube. Pero pag nagkaroon ako ng silver play button bago matapos tong taon or by next year, dahil kasi 8 days ago from now, sinimulan ko, nag-upload ako na nag-upload. Kahit wala tong fancy edit. Pinindot ko yung record, pinindot ko yung upload, nag-YouTube ako. Long form, landscape, YouTube. 10 minutes to 30 minutes na video. Inumpisahan ko na. Hindi na ako nanisi. Wala kasi yung ma-hire eh. Ang hirap kasi mag-hire ngayon. Yung mga editor, ang tataas na ng demand masyado. Ganito ganyan, ang laki ng gustong sahod. Naninisi ako nun, di ba? Pero in the first place, pwede akong mag-YouTube kung gugustuhin kong mag-YouTube. Ay, nag-YouTube ako ngayon, no? Di ba? Moral lesson, itong video, huwag kang masisi. Yun lang. Huwag kang masisi, putya. Like for example, sa pagbibisyo. Ba't ka nagbibisyo? Mga barkada ako kasi nagbibisyo eh. Wala akong choice. Anong wala kang choice? Masasabi mo lang na wala kang choice. Kanyari, nagbisyo ka. Kasi nagbibisyo yung mga barkada mo. Tapos sabi mo, wala kang choice kasi nagbibisyo sila. Masasabi lang natin na wala kang choice kung pag hindi mo hinipak or hindi mo hinit-hit yung hinihit-hit nila, kikidnapin nila yung pamilya mo. Diba? O kaya, itutumba nila yung advisor mo or basta mga ganun ba? Pero hanggat walang ganun, life and death situation, choice mo yan. Nagbisyo ka, bumaho yung bunganga mo, nagbasag-basag yung ipin mo, kakayosi mo, di ba? Kasi pinili mong mag-aksaya ng sais at hit-hitin yung yosi na yan. Hindi dahil nag-yosi yung mga katropa mo, kaya ka napayosi rin. Nag-yosi ka kasi pinili mong mag-yosi. Di ba? Huwag kang masisi. Di ba? Ganun lang yun. Choice mo yan, man. Hindi pwedeng maninisi ka. Naging palainom ako, mga barkada ko, palainom eh. Ba't sabi ng mga barkada mo, pag hindi mo daw sinat yung inaabot nilang tagay, i-delete nila yung pamilya mo? Hindi naman, di ba? O kaya, habang inaabotan ka ba ng tagay, may punyal na nakaganon sa leg mo, na i-delete ka nila once hindi mo inumin yung tagay na yon? Wala naman, di ba? O, tinagay mo yan, sinat mo yung tagay na yan, choice mo yan. Di ba? Ngayon, wasak-wasak na yung ipin mo, kakayosi, ang baho na ng bunganga mo, ang dry na ng balat mo, yung atay mo, durog na, sablay-sablay na yung decision making mo, kakabisyo mo, diba? Fucked up na yung buhay mo, kakabisyo mo. Kasalanan mo yan, hindi ang kasalanan ng mga barkada mo na kasi sila naggaganto ganyan eh. Kasalanan mo yan, man. Kasalanan mo yan, diba? Hindi nga to, diba? Pag yung bulok na prutas daw, sinama sa mga bulok, magiging bulok din, may utak ba yung prutas? Ha? Yung nagsabi nun ng walang utak, yung sariwang prutas daw, ihalo mo sa bulok na prutas, mabubulok din. May utak ba yung prutas? May kakayahan ba siyang hindi gawin yung mga hindi dapat gawin? Wala namang kamay, wala namang paa, wala namang utak yung prutas para mag-no dun sa pagiging bulok ng mga nasa tabi niya. Diba? Kinumpara mo yung sarili mo sa prutas, dun palang panalo na ako eh. Diba? Ayun, isa pa yun eh, pang-gaslight yun eh. Pang-gaslight yun sa ano mo eh, sa pagiging palpak mo. Naging palpak ka kasi kesyo napabarkada ka, kesyo napahalo ka sa mga patapon. Hindi ganun yun. Tao ka eh. Tao ka. May utak ka, may kamay ka, may paa ka, may sarili kang desisyon, hindi ka prutas. Na pag sinama ka sa kapwa mo prutas na nabubulok, magiging bulok ka na rin. Hindi ganun yun. Diba? Hindi ganun yun. Ang tao nga, sa sobrang powerful nga ng utak ng tao, yung malupit at successful na tao from rags to riches, nakakadamay pa siya eh. Yung mga tropa niyang tolongis, maidadamay niya sa pagiging malupit eh. Kasi tao ka, hindi ka naman prutas eh. Wala na, lagpas 10 minutes na tuloy ito. Basta huwag kang masisi. Ngayong parating na taon, take full control. Take full accountability sa mangyayari sa buhay mo. Diba? Unless bumagyo, tapos mabagsakan ka ng puno. Diba? Pag mga ganun, wala na yun. Natural cause na tawag dun. Wala ka na magagawa dun. Diba? Na-delete yan. Bakit? Nabagsakan ng puno, bumagyo eh. Diba? Pero parang kasalanan mo pa rin ata yun eh. Pag alam mo ng signal number 4, labas ka pa ng labas. Basta huwag kang masisi. Kung gusto mo nang mag-progress ngayong paparating na taon, huwag kang masisi. Masisi ka eh. Masisi ang putya. Hanggang dito na lang muna.
Palakayin pa natin to sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan kaya stricto ang parents ko. Abangan nyo yung mga 10 utos dito sa YouTube. 10 utos reloaded. Pangit man ako sa paningin nyo. Dito na tayo sa YouTube, 'di ba? Araw-araw, ang dami nating realizations. Araw-araw, ang dami natin natututunan. Tuloy-tuloy pa natin to hanggang sa makuha na yung silver play button ng buwan ng ina na yan.